Matapos ang tila pang-aati kamamahiya, kaliwat kanang pangbabatiko at pamumulitika ng mga pumapalaban sa Vice President na si Sara Duterte. Senator Amy Marcos matapang na nagsalita at tila sinupalpal ng buong katotohanan ng Kongreso. Hindi lingid sa ating kalaman ang tila isang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan ni Senator Amy Marcos at ni Vice President Sara Duterte na tila kwini-question na yon ng ilan. Lalo na sa nangyaring pagbuwag ni Vice President Sara Duterte sa Uniteam, kung saan tila nagkalamat ang magandang ugnayan ni Vice President Sara Duterte at ng kapatid ni Senator Amy Marcos na si PBBM. At ngayon, Vice President Sara Duterte tila pinatotohanan sa publiko ang di umano'y mga dahilan nito kung bakit ito tumiwalag sa Uniteam at umalis sa gabinete ng Administrasyong Marcos matapos sabihin ito sa publiko ang di umano'y mga anomalyang ginagawa ng Kongreso sa Kaban ng Bayan sa pangunguna di umano ni Speaker Martin at ni Saldico, kung saan pinapatungan di umano nito ang pondong hindi naman ginamit ng Department of Education nung ito pa ang kalihim. Gayunpaman, sa kabila ng mga pangbabatikos, mga isyong binabato kay Vice President Sara Duterte, pinatunayan ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos ang kanyang patuloy na pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa kanyang inilabas na pahayag, sa mga nasa Kongreso, nagigil na magsampa ng impeachment case laban kay PP Inday Sara. Magsilbing paalala ito na ang gusto niyong paglaruan ay ang demokrasya. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Isang pangahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Alalahanin ninyo, ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay ang pinakamalaki sa kasaysayan. Naghahamon ba kayo sa 32 milyon o naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? Uncle, at kung ating matatandaan kamakailan lamang, nagtrending ang isang video kung saan nagbigay ng dasal sa isang kaganapan si Senator Amy Marcos. Ipinagdasal nito si Vice President Sara Duterte laban sa Kongreso at ang kanyang kapatid na si PBBM. Andito po kami para makikisa sa JIL at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, inalay namin sa iyo ang araw na ito bilang mga saksi ng pinamahal at pinagbibitawan Brother Eddie Villanueva at lahat ng aming isipin, gagawin at sasabihin. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin ay naaayon sa banal ninyong kalooban. Tulungan mong mahalin ka namin tulad ng pagmamahal ng JIL ng buong isip, buong puso at buong lakas. Naway maging inspirasyon ka sa amin na aming mga gagawin para sa ikiginhawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan, ng buong bansa. Nalalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya ng makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasang kapangyarihan. Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga ikatapata, timpatsa at pananagutan upang manindigan para sa aming institusyon ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at
bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Bigyan niyo po ng lakas na loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. Labanan ang pwersa ng mga mapanlinlang. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tahanan ang bansang Pilipinas. Isa na pong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen. Lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, idol ko talaga si Senator Amy simula pa noon at pinanghihinayangan ko ng sobra. Sana lang tinupad ng kapatid niyang ipinangako na ipagpapatuloy ang mga proyekto ng nagdaang administrasyong Duterte. Kahit si Senator Amy, alam na din ang nangyayari sa loob ng gobyerno. God bless Philippines. Dumilat na sana ang mga karamihang Pilipino na hanggang ngayon ay nakatikip pa rin. Makikilala mo talaga ang tunay na kaibigan kapag sa kagipitan hindi ka iiwan kahit na maraming magait sa kanya. Yan ang magandang leader. Wala kang dapat piliin. Bagamat ang iyong kapatid ay nakapadismaya, kami ay nabudol. Nagtiwala kami sa kapatid mo. Mahal namin si BP Sara, Senator Amy. Wala kang dapat piliin. Ngunit ikaw ay apektado ng kanyang ginagawa. Kung gusto mong maniwala kami sa'yo, kumprontahin mo si BBM at sabihin na mag-resign na lang kasi lumalala ang problema sapagkat hindi siya ang may hawak ng gobyerno kundi yung mga nakapaligid sa kanya na mga mayaman at makasarili. Salamat Senator Amy. Sana po marinig yan ang inyong kapatid si BBM. Whatever your intentions are, sana para sa bayan, hindi para manggamit ng totoong nagsiservisyo. To BP Sara, sana tatagan mo ang loob mo. Nasa likod mo kami hanggat mabuti ang iyong hangarin sa bayan. Oh, ayan. Oh, anak ng bebe, oh. Oh, 'di ba? Today, sabi nga nitong sundalong kanin di umano. Oh, I formally announce my candidacy for Mayor of Caloocan City. Grabe ang kapal ng mukha nito. In the 2025 elections, parating na po ang pagbabago. Ay, nako. Alam mo, Trilhanis ako natatawa lang talaga sa'yo. Alam mo yung pagiging obsessed mo sa mga Duterte? Sabi yung pagiging obsessed mo kay Pangulong Duterte, kahit yung kanyang slogan, ginamit mo. Diba? O, alam naman natin, sabi nga ni Pangulong Duterte, di umano ikaw ay lumapit sa kanya noon at gusto mong maging vice president niya at dahil sa tinanggihan kanya, ikaw ay naging parang isang batang iyakin na nagmamaktol dyan, nagtatantrum sa karsada. At ano ginawa mo? Naging bitter ka na sa mga Duterte. At mula noon, binanata mo na mga Duterte. Talagang yung obsession mo sa mga Duterte tumitindi, di ba? Kaya nga, hanggang ngayon, ang laman pa ng puso mo ay si Duterte. Paano ko nalaman? Ultimong pagkandidato mo sa Caloocan, ay meron pang tatak Duterte. Ika nga, sabi nga, the abundance of the heart, the mouth speaks. Sabi doon the abundance of the heart, the mouth speaks, hindi the mind speaks. Kasi wala ka. Allegedly, wala ka daw nun di ba? Hindi ko alam. Pero mukhang hindi ka talaga nag-iisip. Mantakin mo, gamitin mo pa yung salitang pagbabago. At sa'yo pa manggagaling. Sa'yo pa ang pagbabago. Ano mang ginawa mong pagbabago? Ang tagal mong naging senador, wala kang ginawa doon. Pambihira, oo. Wala kang masasabi nating concrete plan na napakinabangan ng taong bayan. Di ba? Wala. Ang haba ng panahon na yun, nagrebelde ka pa noon. Nag-awkward ka pa noon. Hindi kasi itong maman to. Ito lang. Itong maman to, di ba? Kesyo may pa mutiny pa sila noon dahil inaakusahan nila ang gobyerno, kurap ang gobyerno, ganito, ganire. So ibig sabihin gusto mo ng pagbabago. Nung naupo ka naman, wala naman nangyari, di ba? Anong tawag sa'yo? Di ba? Pagbabago ba ang gusto mo o parating na po ang panggagago?